Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong makakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ito po ang Department of Health. Meron na namang isang humihingi ng help. Panoorin natin. Paborito namin si Papa Jack. Lahat ng pamilya ko, sinusundan ang kanyang programa gabi-gabi. Ngayon, may tanong lang ako. Pwede bang malaman kung ano ang tunay ng pagkatao ni Papa Jack? Alright, syempre kasama pa rin po natin si Papa Jack ng Love Radio, 90.7 Love Radio. Isang magandang araw sa iyo, Idol. Magandang araw sa iyo. Okay, gusto ka nilang makilala, gusto ka makilala nung humihingi ng tulong na iba siguro maitanong eh. Siguro, kailan nagsimula si Papa Jack sa industriya ng 11 years ago, 11 years na akong DJ. Okay. Pero I started like, as a fan of Nicole Ayala. Fan ka ni Nicole Ayala? Oo. Dumalaw lang ako para makilala si Nicole. Sakto may audition. Yun lang yun. Okay. Natanggap ako, umere ako 2 years, wala pa yung programa kong TLC nun. Oo. Teka muna, nag-audition ka. Bakit kanila tinanggap? Di mo tinanong? Teka muna, before Love Radio, may istasyon ka ba? Wala. Sure? Wala. Bakit natanggap ka kaagad? Hindi ko alam. Dinramahan ko yung ano eh. There must be a reason bakit kanila Hanggang tinanggap. ngayon, walang masabi sa akin yung boss ko, ba't niya ako hinayar? Bakit ganun? Alam mo naman sa Love Radio, di ba, we have this very, very radical... Baka may backer ka rito sa Wala. MBC. Yun lang yun, nag-audition ako. Okay. I think there were like 250 of us. O, hindi ka man lang, you didn't mind asking bakit ka tinanggap? Initially, they chose 5. 5 kami. Pero teka muna, nung Down to mga panahon na yan, dapat malaki boses mo kung magdi-DJ ka. I guess hindi sa Love Radio eh. Hindi na ng mga panahon na yun. Nag-iiba na yun. Kung ang criteria ng pag-hire sa Love Radio ay magandang boses, hindi maka-hire si Nicole Ayala. Sa bagay. Sa bagay kasi sunod namin yun. Sa kanya galing yun. Sa kanya galing. Okay. Lagot ka. Hindi ka Alam pakita. ni Nicole, kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa industriya ngayon. Okay. So, you had the X factor. Hindi mo ba tinanong kung bakit ka tinanggap? Hindi ko alam eh. Ma-English ka ba nun? Hindi, English ka ba nun? siguro Anong hinahanap it nila? went down to the passion. Okay. Yung I was so passionate to be a part of the team. Because of Nicole Ayala? Hindi naman, because I wanna be a DJ. Okay. Saan nagsimula yung pag gusto mo Ganito maging yan, DJ? I went here, that is sa Love Radio, para mag-audition. But gusto ko na maging DJ noon pa man. Okay. Kasi nakapanood ako ng pageant sa amin. Yung parang ginoo-ginoo. Oo. Ang talent ko Teka muna, nanonood ka ng pageant, ginoo-ginoo. Kasi title holder ako sa amin. So nung maglilipat ako ng crown, Okay. yung crown man, scepter ko. Maglilipat ako ng corona. Okay. Nanonood ako. Isa sa mga talent, isa sa mga nag-talent doon, ang talent niya is to impersonate a DJ. Okay. Tapos nung pinapanood, sabi ko sa sarili ko, di mo magaling to. Sabi ko. Alam mo, ganyan din nararamdaman ko dati. Kung nag-audition ako sa Love Radio ako, dagupa naman ako nun. Sabi ko, ano naman itong DJ na to? Oo, di ba? Parang aanga-anga naman ito. Di mo magaling to. Magaling pa ako rin Yan, eh. tama. Magaling pa ako dyan. Magaling Umuwi pa ako ako ng bahay, dyan. nag-practice na ako. Okay. Tapos yung nabuo na yung passion ko. So, Okay. hanggang sa Nag-audition nag-graduate ka? ako, nakailang trabaho na ako, nalaman ko may audition. Pero nung time na hindi ako maasa matanggap ako nun. Okay. Gusto ko lang makita si Nicole Ayala. Ilan kayo nag-audition nun? Mga 250. Ang dami! Ang dami. Oh. And not within the same day. Pero Okay. nung natanggap na ako, nakita ko yung resumes ng Ilan kayo tinanggap nun? 5 muna. Pero yung 5 na yun, sigurado papasok na, hindi pa? Hindi pa. Yung 5 yun, pinapasok kami ng 5 days. Okay. Para mag-observe sa booth. Tapos I think ang naging criteria, pabaitan. Ay, Oo. naloko mo sila. Actually. Pabaitan. Oo, pabaitan. Tapos? Siguro ako pinakabait. Ang bait ko nun. Hindi ako mabait eh. Okay. Marunong ako maging mabait. Kasi hindi ako mabait na tao. But I know how to be nice Okay. to the people I like.
Okay. Eh, ginamit ko yung talent ko na yun. Okay. Mabait ako. Okay. Yung mga naka-board na DJ noon, kahit na hindi kailang tubig, nag-aabot ako ng tubig. Nagpakaalila ka nun. Talaga, di ba? Ako naman, nung nag-audition ako, pumapayag akong utusan na bumili ng sigarilyo nila at saka yung mga extra kanin. Ganun. Oo. Ikaw, ganun din? Oo, lahat. Okay. Diba? Pero hindi naman ako 250. 6 lang yata kami nun. Dalawa kami natanggap. Tapos? Ayun. So, 2 years akong umere. Tapos, nalipat ako sa panggabi. During that time, wala pang survey ng panggabi. Okay. Ang survey, it's top Umaga lang. You win the morning, you win the game. Sabi nila, di ba? 5 a.m. hanggang 9 p.m. yan. Oo. Nilagay ko sa 9 p.m. onwards. I was hurt. Kasi kadalasan, Insulto yan sa akin dati. Oo, tama yun. Mga kababayan, pagka sa radyo, nasa gabi ka, ibig sabihin, graveyard shift ka, ibig sabihin, wala nang nakikinig ng radyo dyan. Ibig sabihin, ikaw na yung pinakabano na DJ. Diyan ako nilagay. Kadalasan, yung mga bago at saka hindi matutututo, nilalagay yan sa 9 to 4 a.m. Yan. Wala. Kasi, walang survey, you are not going to create any damage. Correct. Oo, tama. So, nilagay ako 9 p.m. I asked my boss, Sir, total 9 p.m. naman ako, wala naman damage. Pwede ba akong tumanggap ng call? Okay. Mga calls paggabi. Pero ano format ng Love nun? Yun na yun. Actually, dati kasi... More talkies na rin. Oo, pero nung hiningi ko yung tumanggap ako ng caller sa gabi, ang format ko, I was trying to portray Joe Damango. I think wala naman nagpayo sa radyo na hindi nakinig o hindi kilala si Joe Damango. Ako, kilala ko siya. Oo. Diba? Kumbaga, siya yung idol, guru. Ini-envision ko nun. Tama. So, sinabihan ako ng boss ko na, if you want to give advice on air, hindi mo na pwedeng kunin pa yung style ng Joe Damango. You can never do better than him. Dapat iba. Do your own thing. Okay. Ganun ba? Eto na. Okay. So yun, na-experimented on my style. Okay naman. Teka, ano yung pinagpapapayo mo nun? First caller ko, syempre naman, natatandaan mo yung first caller mo. Sino yung first caller mo? Hindi ko maalala. Pero, Papa Dennis, kasi ganito yan. My favorite subject is not even about love. Okay. Secondary science, geography, topography. Okay. Hilig ko yan anatomy. Not even psychology? No. Malapit. Pero my favorite subject is sociology. Social structure. Okay. Mahilig ako intindihin kung ano yung galaw ng lipunan. Fascinated ako sa social Okay. Kung bakit sa Pilipinas we can recycle a bad politician. Yes. I really wonder. Diba? Kasi kung paano tayo magmahal as a nation, ganun din tayo pumili ng leader natin. Ganun tayo, di ba? Tama. So, yun ang hilig ko talaga. Okay. So, kaya sabi ko kanina dun sa yung unang part natin, na na ang talent ko hindi magpayo, makinig. Okay. Mag-timeline ng kwento. You can tell me your entire story, you try to fragment your story, I can rearrange that for you. Okay. And then I will understand. Pag naintindihan mo ang kwento, madali magpayo. So, yun ang talent ko talaga. Siguro yung style, I was directed by my boss. Feel free to say things na nasa isip mo. Huwag mo lang sabihin yung masakit na bagay nang wala kang pinanggalingan. Mahirap yun Halimbawa, asay mo, tanga ka. Huwag mong sabihin sa kanyang tanga siya nang wala naman siyang sinabi sa'yo na para sabihin mo sa kanya yun. Walang basihan. Oo. Kailangan babaka. Para kung sakaling magkakaso ka, diba, meron kang defense. So, parang experimental pala nung gabi na yun. Experimental. Kahit anong gawin mo doon, pwede since wala naman siyang survey. Now, ito yan. Kung bakit pumatok yung show, at some point, gusto kong isipin na kahit paano may nakinig sa akin, is that ang Pinoy likas ng chismoso. Tama. Imagine mo to, nung hindi pa naman nag-rate yung programa ko, naghahanap ng istasyon. Di ba dati talapihitan pa? Hindi pa digital nun eh. Saka hindi, tatapat mo talaga kasi yung di nakatapat siya, may ganun yan. Di ba? Naghahanap ng istasyon. Pag hinto mo sa isang istasyon, may nag-aaway. Ako at saka yung caller. Di ka ba hihinto? Okay. It's a new thing It's for a come radio. on. It's a new Walang thing. pinagkaiba yan sa mga parlor, sa mga salon, na ang gupit ay 38 pesos. Yung gupit lang yung mura. Pag magpariband ka, normal na. Kailangan mo ng come on. So yung controversy, yun yung come on. Okay. And then maybe people listen to the show for deeper meanings, natutunan sila makinig, hindi lang basta narinig. So, pinagalitan mo yung caller? Ever since mainit ulo ko sa mga taong, yung alam yung sagot pero nagtatanong. Nag-e-eng-eng-engan. Oo, mainit ulo ko. Hindi. Teka muna, yung mga ganyang bagay, knowing the Filipinos, masyado silang, yung kultura natin,
ay hindi open sa ganyan. Hindi, kumbaga, yung Hindi, confrontation, hindi name of the game yan. Hindi yan pwede sa kultura natin. Paano pumasok yung ginagawa mo? Una ba, dumami muna yung kaway mo? Kasi hindi nila ano yan. Oo. Hindi nila tatanggapin Maraming yan. mahintulot. Management! Hindi, well, yung first week ko na nagpapayo ako, Ayaw nila. siguro ano na lang, pansarili mo na lang. Uuwi ako ng bahay na may lagnat. Totoo pala yun, magkakasakit ka. Okay. Kakaisip kung tama yung sinabi mo o hindi. Okay. Hanggang na-realize, hindi mo pala kailangan isipin kasi kung ang premise mo naman ay ang tama at mali at katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. At stick ka lagi. You don't have to worry what you said. Okay. You just have to worry how you said it. So, as time went on, inaral ko na lang. Pero, I guess, na-digest na rin ng Pinoy. Kailan mo naramdaman, uy, may nakikinig na. Uy, may nakakakilala na. Nung may Uy, dumadalaw na. marami nang nagagalit. Nung may dumadalaw na. Okay. Hindi ko kasi ugali maapektuhan sa social media eh. Pag may nambash sa akin, Oo. okay lang ako. Pero hindi anong tawag dito? Hindi barometer yun ng kung may nakikinig na sa'yo o wala. DJ ka, parang you're also a celebrity in your own right. Lalo na dito sa Metro Manila. Pagka DJ ka, dalawin ka talaga ng listener. Ang gusto ko itanong, paano mo nalaman na marami nang nakikinig sa'yo? Surveys. Kasi, nagkaroon ng survey sa gabi. Okay. Kasi after my show, couple of years later, nagsulputan na yung ibang shows na parehas. So nagkaroon ng prime time, third prime time. Oo. So may survey na sa gabi. Oo. So naramdaman mo, since na ginagaya ka nila, it's working out. I think, di ba? I was happy for that kasi the industry is a lot healthier. Okay. So pagkatapos nito, medyo okay na siya. Marami nang gumagaya sa'yo. Marami na nag-i-invite sa'yo. Marami nang kumukuha sa'yo. Mga racket na. Commercial na. Tapos sasabihin sa'yo, Papa Jack, gusto ko yung ginagawa mo sa radyo, gawin mo rin dito. Meron Actually, bang di ba? demand sa'yo ng gano'n? Minsan kapag nasa mall ka, bibiro yung tao, sabihin sa akin, Papa Jack, galit kita naman kagabi. Pero it's actually a lie. When you listen to my show, sa 10 kausap ko, once lang ako galit. The rest, masaya Hindi ako naman kausap. totoo yan. Pinakinggan kita minsan. Pagkatapos ng aliwan dito, 3 yung pinagalitan mo eh. Pero mas madalas akong tumatawa kaysa galit. Pero ang naiiwang impression ay nagalit ako. Okay. Sa 10 kausap ko, malamang 2-3 dyan ang pagalitan ko. Okay. Yung 8 dyan, hinarot ko lang. Pero ang naalala ng tao, nagalit ako. Okay. Which is actually good. Mataas yung retention. Mataas yung recall. Salamat. Oo. Nagka-aircon ako sa kwarto. So, ito mga panahon na to, okay ka na, pinag-uusapan ka na, kinukuha ka na, yumaman ka na. Wala pa akong bahay. Okay. Kailan? Wala pa akong sariling bahay. Ngayon? Nagrerenta pa lang ako. Okay. Naghahanap. Well, siguro, kaya naman siguro maghulog. Kaya lang, I think buying a house is like falling in love. Yan na naman tayo. Pati ba naman pabili ng bahay, falling in love Totoo pa yan. rin? Totoo yan. Di ba pag nakakita mo yung bahay, dapat magaan. Okay. Tama yan. Totoo yan. Kasi kapag hindi, ba't ka titira dyan? Tama. So, wala pa akong nakitang bahay na mamahalin ko. Parehas pala tayo. Alam mo, parehas tayo. Ito naman ang ito naman ang aking rason kung bakit ako hindi bibili ng bahay. Ako ay nagre-renta palagi. Pagka hindi ko na gusto yung bahay, niiwan ko. Oo, di ba madaling umalis? Correct. Hanap ka ng bahay na bago. At ayaw ko ng bahay na bagong gawa para bilhin. I want ganun ba? history. Gusto ko yung wala akong pakialam kung may namatay. Wag lang may pinatay ha. Okay. Kung may binurol na dyan, I want the history. It gives character. So naghahanap ako ng bahay na Wala dito sa Metro Manila. na luma na Pero di siguro kahit paano. tinirahan na dati. Yun ang gusto ko. Ayaw ko ng brand new. Okay. Walang history eh. Walang history. Okay. Kanya-kanyang weird yan. Okay. Okay na. Sikat ka na. Marami na nakakakilala sa'yo. Marami nang humahanga sa'yo. Marami nang nagbibigay sa'yo ng talent fee, endorsement fee. Ang love life, ang nanglalandi, mapalalaki, mapababae,
Gaano na karami, nung panahon na yan, sige, sabihin na natin ngayon, gaanong karami ang lumalandi sa'yo? Hindi ako hindi ako ayop ka. Sige. Paano mo nalalaman pag nilalandi na si Papa Jack? Alam ba ni Papa Jack pag nilalandi na siya ng babae? Oo naman, di ba? Diyos ko naman Hindi naman siguro ako nagmerienda ng ice candy gawa sa anesthesia. Ilan doon ang pinatulan mo? Wala. Kahit isa? Wala. Teka, nung wala ka pa asawa, may pinatulan ka ba doon? Asawa. Sige. Sige. Yung naglalandi, paano mo nalalaman pagka nag-i-stay sa show mo? Kasi number one rule ko yan. O pinag-uusapan natin dito, lalaki at sa babae. Yeah, do not date a fan. Kaninong rule ito? Akin. Bakit? Kasi they're dating your character on air, not you as a person. Oh, it's okay. Alam mo naman tayo sa industriya, di ba? Akala ng tao, pag nakikita ka sa telebisyon, Tama. hindi ka inaabutan ng disconnection ng Meralco, Tama. hindi ka napuputulan ng cable, hindi ka, di ba? Hindi ka Tama. nakikipag-away sa Maynilad kasi hindi ka nakapagbayad. Inaabutan tayo niyan. If you date me, i-date mo sa akin yung pagkataong yun. Wag yung... Pero hindi ka naman nilalandi, Papa Jack, dahil sa pera mo. Ikaw ay nilalandi dahil sa kasikatan at kagwapuhan mo pare. Aray ko, nawala tuloy yung monitor ko. Ano yung mga background natin dito? Siyempre, i-date ka nila dahil sikat ka, tol. Wala talaga. Wala talaga. Rule mo talaga yan. Rule mo talaga yan. Nasi-challenge ako pag ako yung may gusto kaysa mo gusto. Ayaw mo? Oo. Bakit? Yun naman talaga nature na lalaki. To chase after girls. Iba na yung level mo, Papa Jack. Tapos na kasi ako dun sa... Well, Kailan ka natapos? nung mga first years ako maging DJ, I have to admit, di ba? Nagpakabinata ako sa sarili kong paraan. Okay. Di ba? I don't have to elaborate. But at some point, I have painted half of the town red. Okay. Indecent proposal. Meron. Bigyan ng ticket para mamasyal sa bansa. Pag sinabi ko indecent proposal, Papa Jack, hindi yun. Ano? Yung talagang... marami. Yun talaga. Nagpadala ng picture ng kita lahat. Okay. Marami. Yung makikipag-date ka na, ikaw pa ang babayaran. Wala namang nag-offer ng bayad. Parang pangit naman yan. Hindi nga. Tinatanong nga Wala. kita kung may Wala. Tunog ako? Wala. Dito, sa Maynila? Wala. Pero yung yung i-date ka, wala na siguro nag-offer ng bayad. Parang, Wala. Oo. Pero sa ibang bansa. Hindi ko alam kasi minsan nagiyaya ka mag-abroad eh. Oh. Nasa lang doon sila, papuntahin ka. Pero hindi naman pupunta. Pagka hindi ka fresh, bigay mo sa akin. Takot ako eh. Bakit? Kasi ibang bansa na yun. Hindi mo na teritoryo yun eh. Takot ako. Hindi na teritoryo mo yun. Totoo. Meron, wala. Marami. Ba't I didn't go? Magkano? Sige na. Magkano? Yung pinakamataas lang. Yung offer. Walang pera. Gamit. Like? Kotse. Anong kapalit? Yun. Indirectly. Okay. Hindi ko tinanggap eh. Hindi mo tinanggap. Oo. Nakita mo yung kotse? Ha? Nakita mo yung kotse? Hindi. Bakit? Panglure lang yung maniwala ka naman bilhin. Panglure lang, papakako lang. Hindi mo alam kung totoo. City yata yung dati. Yung lumang city. Ang tawag ng mga bayansel yung Honda E-Peace. Yung Honda City na ano. Yung maliit? Yung 7-speed, oh. Oo. Yung Honda E-Peace. Magkano yun? Hindi ko Billion alam. yun ah. Second hand lang yata. Second hand. Pero, Ayaw mo pa rin. hindi ako... Yun na yung pinakamataas. Well, yung pinaka-ingrand din yun. Pinaka-magarbo din na in-offer. Matanda. Ha? Matanda. Matanda na. Na nag-offer. Wala. Meron. Magkano? Hindi ko pinapansin. Sige na, sagutin mo na. Gagawin kita news material.
Hindi ko talaga pinapansin. Hindi mo binapansin. Pero up to now, Papa Jack, meron ba? Wala Up na. to now. Especially nung alam nila, I got married. Oo. Di ba? Ewan ko lang late ngayon na. Believe me, they don't care. Ikaw meron na. Iba sa amin nasa news kami, Papa Jack eh. Hindi katulad mo. Iba pa rin ang tingin ng tao sa DJ. Iba pa rin. Ewan ko lang. Okay. Trabaho siya sa akin more than anything. Pero alam mo ba, lahat ng suot ko ngayon, bigay. Ay, ganun? Wala akong binili dito. Hanggang brief. Ano kapalit? Wala. They just give. Actually, karamihan ng suot ko ngayon, galing sa mga nasa abroad na nagbakasyon sa Pilipinas, kasama sa listahan ng itinerary nila, dumalaw kasi nakikinig sila doon. Okay. Pantalon, sapatos, damit. Lahat yung bigay yan. Relos. Talaga? Ang binibili ko lang medyas. Walang bibigay eh. Pero hanggang brief, bigay lahat yan. Pati naman, brief, Papa Jack. Oh, regalo yan. Lahat. Lahat. Up to now? Bihira akong bibili ng damit. Up to now? Bibili akong damit, hanggang ngayon. Bibili akong damit pag may tour yung Love Radio, mag-abroad kami. Oo. Para iba naman yung suot ko sa picture. Bibili ako ilang pirasong damit. Okay. Pero hindi ako bibili ng damit. Lahat ng, kailan lang. Actually, Teka muna. Tsaka nagbibigay sa akin, hindi lang puro. Sandali lang. Kung kasya sa'yo lahat yan, ibinilin mo yan. Ha? Ibinilin mo. Hindi. Kasya sa'yo eh. Siguro kita naman yung size. Hindi pwedeng magano sa pag nakita kita sa picture, hindi ko alam ang size mo, Pa Jack. Kailan lang? Baka binilin Hindi. mo. Kailan Hindi mo lang, binili. kailan lang may nagbigay sa akin. Ano? Tsaka hindi to, may dahil may mali siya. Lalaki to, mag-asawa. Natuwa lang sila. 20 perasong Aeropostale tsaka Talaga? American Eagle. Oh. Uy. Kinenta ko yun, nagpunta ako ng mall. Siguro Mahal ang halaga yun. na sa mga 48,000 Oo, pesos. mahal yun. Last week may nagbigay sa akin, may bumili sa akin mag-asawa, gitara nasa abroad pa, hindi ko alam ang tatak. Mahal yun. Sa mga worth 50,000 na gitara. Oh? May mag-asawa sa akin nagbigay, nung lipat ako ng bahay, pinadala ko na 10 buong kama. Ha? Kama. Oh, mag-asawa to. Ito yung mga mag-asawang, they believe. Natulungan mo ba itong mga Oo, they believe na nung nag-aaway sila, nakatulong Nakinig sila siya. sa'yo? Oo, na kahit alam naman yung sagot, parang symbolic for them. Nung last birthday ko, someone gave me a guitar. Oh. I always go to sa Yupango para tignan yung gitara. Yes, oh. Hilig ko magiging gitara. Ayokong bilhin to kasi it's worth 68,000 pesos. Okay. Na electric acoustic guitar. Okay. Pero wala nang kwenta sa'yo yan 68,000. Hindi, malaking bagay ang 68. Wala. Tapos, ano yun? Pads. Nung birthday ko, inabot sa akin Oh. as a birthday present. Mag-asawa. Natuwa lang sila. Pero hindi mo naman to nakausap. They always come to, Hindi, ibig sabihin, hindi mo naman sila nabigyan ng advice. Basta natuwa lang sila sa'yo. Meron nga akong hawak na kondo ngayon eh. Pinagapagamit sa akin. Hindi ko naman pinupuntahan. Akin na. Mag-asawa din. Akin na. Mamahaling kondo sa Shaw Boulevard. Bakit Nung pinapunta ko ng mag-asawa, kasi walang gumagamit. So parang anak-anakan na siguro ako. Binigay sa akin susi. Pero bago i-turn over yung susi sa akin, pinuno yung laman ng ref. Kunin mo nga yung Mga susi nito. cup noodles. Ang dami. Bago umalis ng studio. Actually, yung mga pagkain sa ref, kumbaga pinili pa. Kasi hindi ako makain ng any land-based animal eh. Seafood lang ako tsaka gulay. Wala nang iba. Ah, ganun? Taon na. So, yung laman ng ref tsaka yung mga cup noodles na pinaglalagay doon. Pina-internet nila, pina-wifi. Oh? Para pumunta ka lang doon. Pag wala daw ako magpunta. Nasa akin susi. Pupunta. May parking na rin. Oh. Akin na ako pupunta. Sige. Ayun dalawa. Okay. Marami ako sanang gustong itanong pa siguro sa mga susunod na panahon na lang pagka nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Buti na lang. Woo! Thank you. Thank you very much, Ray. Thank you very much. And last question na lang siguro. Last question. Okay. Pagka nagkasala si Papa Jack, paano siya humingi ng tawad? Sa mga kaibigan ko, Hindi, papaano ka humingi ng tawad? Papaano? I say sorry, I apologize. Siguro kayo yung binabanggit mo kanina na kahit pa paano nakaluwag-luwag na ako. I said sorry, I gave a car. Ha? Nagregalo ako ng. May ex ako hiniwalayan Okay. kasi alam ko na it's not working for us anymore. Okay. I gave her a car and I left her. You gave her a car and you left her? Yeah. Teka muna, sandali. Ganyan ka ba pagka nakikipag-iwalay ka? Nabibigyan Binigyan ka mo ng ng- kotse?
Kasi, sinanay ko Bakit siya. hindi nag-work out? Well, we loved each other passionately, but we fight passionately. Ay, Alam mo na, pag sinabing passionately, di ba? Ito a point na baka magkasakitan na kami physically. pero ang pag-aaway ng malalim ay pagmamahalan ng malalim. Tama. Pero kung pag-aaway ay mababaw din yung pagmamahal. Exactly, di ba? Hindi Yun ba they go together Tama. na? But it came to a point na mas naniwala ako sa linyang hindi lahat na nagmamahal ang magkasama dapat. Na marami na naapektuhan. So it was a decision na ginawa ko. Pero binigyan ko siya ng kotse kasi nung time na magkasama kami sa buhay, I drive her every day. Okay. Sinanay ko siya sa lifestyle na there is a car at her disposal. Okay. Na kasi hindi ako madamot talaga. So nung iniwan ko siya, ano ba yung mababago sa buhay niya pag umalis ako? Wala na yung kotse. Kasi akin yun eh. So binigyan ko siyang kotse. Bakit hindi Tsaka nag-work out? puhunan sa negosyo. Tsaka 60 inches sa TV. Teka muna, bagong ref. saan hindi? Saan hindi nagkasundo? Saan lumabo? Saan hindi nag-away? Saan hindi kayo nag-meet up? Hindi na kayo magkaibigan. Dapat kasi pag lovers kayo magkaibigan. That's true. That's very true. You spend hours on end, yung wee hours hanggang mag-umaga na nag-uusap tapos sinabukasan, pag nagtanong kayo, anong pinag-usapan? Wala. Pero nag-usap kayo. That's chemistry. Oo. Yung gusto nyo lang mag-usap kahit walang topic. Tama. Wala na kami doon. We only talk when we fight. You only talk when you fight. Bakit? Bakit ano? Teka muna. Ikaw si Papa Jackie. Ang alam ng mga tao, ang galing-galing mo mag-advise. Ang alam ng tao, magaling kang mag-carry ng relationship. Ang alam ng tao, hindi pa dumarating ang tanong, may sagot ka na. No. Hindi ko pwedeng payuhan sarili mo. Kasi pag ginawa parang kang sira ulo. Teka muna. Kapag may problema kang ganyan, kanina ko humihingi ng payo. Kaibigan ko, mga friends ko. Mga friends ko. I'm lucky with friends. Sobrang swerte ko sa kaibigan. And your friends told you na iwanan, na maghiwalay? Your friends told you that? Actually, and alam that's ko the na solution? dapat. Gaya ng mga tumatawag sa akin, you ask for opinion from other people if you're making the right decision. It's ludicrous, to say the least, to think that people who give advice would have perfect relationship. It's a lie. Bakit namatay ang friendship? Wala na eh. We are more of lovers than friends. Lalo yung line of work ko, dami nang pwedeng pagsilosan. Kasi sa line of work ko, pag hindi mo kaibigan yung jowa mo, hindi niya maiintindihan yung ginagawa mo. That you talk to a lot of people, and it's part of the job that you do. So wala na yun. Namatay yung partner. Nawala. Kasi di ba pag may jowa ka, ano ba ang meron kayo? Lalo sa lalaki, di ba? Visual tayo, maganda. Gusto mo nang, di ba? I mean, yung romance, dapat it should be burning. But let's face it, there will come a time it will die down. What will be left is the friendship. The friendship. Pag nawala yan, tapos ang lahat. Sino ang nagdesisyon na tama na to? Sino ang nagdesisyon na okay na tayo? Naramdaman niya ako na I'm fading away. When I gave her yung susi ng kotse, umiyak na siya. Di ba, binigyan ka ng kotse at masaya ka eh. Oo, dapat. Pero kilala niya kasi ako eh. Oo, tama. When I handed over yung susi ng kotse, umiyak na siya. Pero Teka kinuha muna, niya. sa sinasabi mong yan, ikaw ang nagsabi na this is enough, this is over. Bakit nagdesisyon ka na gano'n? Di ba pwedeng pag-usapan yan? Hindi ba pwedeng ibalik yan? Maybe parehas lang kayong pagod. Maybe parehas lang kayong tensyonado. Parehas lang kayong stress. You need a break. You go to other countries. Relax. You know, sana okay yan eh. Pero ang gauge kasi kung naging tama ang desisyon mo, ay kung ano ang naging buhay niyo after. And looking back, she's okay now. If I am to gauge how I decided that day, I can say I made the right decision. Not only for me, but for her. Kasi okay siya ngayon eh. Kung sana naghiwalay kami at napariwara siya, I can blame myself. But she's okay now. She's with some kakapanganak lang. Diba? Sa kanyang pangalawang anak, she's okay. And I'm happy for her. No regrets? No regrets? Wala. No regrets dun sa Wala eh. decision mo?
Wala na ba talaga? Wala. Nung panahon na yon, ang masakit kasi dito sa paghiwalay, lagi ko Ang sinasabi. pinag-usapan dito yung ex ko na matagal na. Oo, yung matagal mo ng ex. Ang mahirap kasi sa naghihiwalay, isa sa kanila, ang nakakatakot dito pag naghihiwalay, ang mag-girlfriend o mag-asawa, ang isa sa ininyo, masanay na wala ang isa. Sino sa inyo ang naunang masanay na mag-isa? Hindi ko alam. Nagkaroon ba? Kasi nung naghiwalay kami, that's it. Wala nang yung nagkumustahan. Wala. Talagang putol. For being with each other every single day, ng 4 na taon, hindi. Nung nagpaalam kami, tapos ang lahat. Walang nagbalikan, walang nagkumustahan, walang nag-text. Automatically, wala. Tapos. Kasi ang pagkakaalam ko, when you have that deep down, malalim na relationship, somehow, pagka kayo'y na-relax na, pag nagkahiwalay kayo, and, point of realization, papasok na siya, somebody will say, kahit na hindi kailangan, will say sorry. Well, I guess, yeah. Pero siguro, Wala. madaya ako bilang tao sa puntong, I am very graceful when it comes to pain. You're very graceful when it comes to pain. Di ba? You will When- never see meaning? me na malungkot kahit deep inside. Parang lately ba may napansin kayo sa akin? Masaya ako. Hindi nga eh. Di ba? Wala Bakit? wala nakakaalam, may Teka impyerno sa muna, loob. saan nanggagaling yung sayo mo? Ha? Saan nanggagaling? Graceful lang talaga ako sa pain. Hindi ba niloloko mo lang yung sarili mo? Hindi naman. ba parang, di ba sabi nila, pag nag-release ka, dapat mas masarap sa feeling yun? Happiness is a choice. Okay. You wake up in the morning, di ba, you can choose to be happy. Okay, thank you Salamat. Maraming salamat. Thank you very much. Palakpakan natin si Papa Jack. Maraming salamat. And salamat din sa pag-open up. And salamat din po sa nagpadala ng yung question, yung kailangan ng help. Tutok lang po kayo. Maraming salamat po. Yung po ang Department of Health. Tutok lang, mag-comment lang po doon sa comment box po ng Facebook para malaman po namin kung ano po mga kailangan ninyo. At ako po ang inyong nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Ito po ang Department of Health. Maraming salamat. Not just anybody.